Praise God. Pinagpala na po tayong lahat ng ating pong Panginoong Hesus. Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Glory to God. Tunay po napakabuti ng ating Diyos na kahit po dumaan po tayo sa mga matinding unos, ay tayo po ay pinangalagaan, sinustain ng ating po mabuting pastol na ating Panginoong Hesus. Amen. Sa nagdaang buong isang linggo, sa mga oras na dumaan, tayo po ay tunay nga pong pinangalagaan ng ating mabuting pastol. Aking pong patuloy na acknowledge at wini-welcome din po yung ating pong mga spiritual family na nakakonect sa online, maging po yung ating pong mga CSF OFWs, at sa lahat po ng ating mga partners sa ministry. Patuloy po ako nagpapahayag, nagdideklara ng pagpapala, bubuhat sa ating Panginoon in the mighty name of Jesus. Tayo po manalangin. Heavenly Father, thank you for your open heaven. Thank you, God, sa inyong abiding and loving presence, you God. Salamat nauna ka na po sa amin sa dakong ito. We thank you, Lord, sapagkat you inhabit our praises, you God. Thank you, Lord, for your gracious hands na inyo nang inunat sa bawat isa. Salamat, Panginoon, hinigitan niyo pa ang aming mga inaasahan sa inyo. And we believe, Lord, sa mga malaking gagawin niyo pa sa amin ngayong araw na ito at sa mga darating pang mga araw, O Diyos. Because we believe, Lord God, ang iyong mga pangako ay hindi kailanman nagmimintis. Ang sabi mo sa amin, hindi mo kami kailanman iiwan, hindi mo kami kailanman pababayaan. Salamat po, Diyos, sapagkat sa lahat ng panahon, sa anumang sitwasyon, O God, maasahan ang iyong salita. Ang presensya mo ay hindi kailanman kami iwanan, Panginoon, at hindi kami pababayaan. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming tagapagsalita. Malaya kang kumilos, gawin mo ang nais mo. Ikaw ang makita, ikaw ang mahayag, ikaw ang maranasan. Hayaan niyong maging real si Jesus. Hayaan niyong maging real si Jesus, O God, sa aming kalagitnaan. In a very real and special way, in a very wonderful and marvelous way, O God, according to your power that it's at work within us. Lord, ikaw ang mag-manifest, ikaw ang matanghal, at binibless namin ng iyong pangalan, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Glory to God. Sa Diyos ang papuri, kalulatian at ang karangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nais ko po kayong patuloy na establish sa kapangyarihan po ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Mark 11 verse 22 up to 24. Sa Tagalog translation, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, manalig lang tayo sa Diyos? Verse 23, tandaan nyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa inyong panalangin. Sino po dito ang mapanalanginin? Maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Verse 25, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nakasala sa inyo upang ang inyong makasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.
Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi din naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Pinagpala na po ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Title po, Seeing the Impossible Becomes Possible. Hallelujah. Sino dito nais makita na yung mga imposibleng bagay ay nagiging posible? Wala nang amen. Sino dito nakakaranas ng mga imposibleng bagay? Nangyayari po kasi yung posible o nagiging imposible po o nagiging posible po yung imposibleng bagay kapag una connected ka sa Word. Kapag dinideclare mo ang Word at kapag may pananampalataya ka, mangyayari ang iyong inaasahan sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano man ang kinakaharap mo mga imposibleng bagay, ano man ang iniisip mo mga imposibleng bagay, ay nagiging posible dahil sa kapangyarihan ng mga pangako ng Diyos at ng iyong pananampalataya na mangyayari ang inaasahan mo mula sa Diyos. Amen? Sabi ni Jesus na ating Panginoon, have faith in God. Napakahalaga po ng pananampalataya. Dahil hindi po mangyayari yung mga inaasahan mo at hindi magiging posible yung mga imposibleng bagay kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Hindi sapat na alam mo ang Word of God, meron kang head knowledge about sa Word of God, pero kung wala sa puso mo ang alab ng Word of God, ang mga promises ni Lord, at kung wala kang faith sa Panginoon, amen, mula sa Word of God, wala pong mangyayaring magandang resulta sa panalangin mo. Kaya sabi, have faith in God. A more literal translation from the Greek word, have the faith of God, or have God's kind of faith. Yung faith o pananampalataya po ay nanggagaling po sa Diyos. Amen po ba? At yung pananampalataya po natin ay nakabase sa salita po ng Diyos, sa word of truth, sa mga promises ni Lord. At ang mga promises ni Lord ay laging sure, sigurado, maasahan sa lahat ng panahon. Mabasa mo yan sa Proverbs 30 verse 5 up to 6. Amen po ba? The kind of faith is effective and powerful. Hallelujah. Ano man mga imposibleng bagay po na kinakaharap mo, mas makapangyarihan po at effective ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Na naka-align sa kalikasan o sa nature ng Diyos at sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos na makikilos ang mga bundok o mailipat ang mga bundok. Amen po ba? Hindi po natural mountain po ito, ha? Mama-explain ko po sa inyo kung anong klaseng mountain po ito. And the ultimate goal of the kind of faith is to see results. Sabihin nyo results. O results. Gusto nyo lagi may resulta po, di ba? Pag nag-pray ka kay Lord, kailangan may resulta. Kapag nag-declare ka ng promises ni God, nagmamanifest, nakikita, may resulta po. May power po kasi yung declaration dahil galing po sa salita ng Diyos nag-aalab sa iyong puso. Hallelujah! At iyon ay iyong dinideklara nang mayroong paniniwala at pagtitiwala na nangyari. Na kahit hindi mo pa nakita na hawakan, pero sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, nangyari na ang iyong inaasahan. Amen? That's faith. Ang pananampalataya po nagdudulot po ng pag-asa. Amen? Hindi masabing pag-asa na kung nakita mo na eh. Pero kahit hindi mo pa nakita, nahawakan, andun na yung pag-asa mo. Nandiyan na ang resulta. Nandiyan na po ang tugon ng Diyos. Nandiyan na po ang paggalaw ng Diyos.
Sapagkat ang Diyos ay napakikilos natin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At ang kabundok na problema ay pinakikilos ng Diyos, inaalis ng Diyos, dahil yun po ang ating deklarasyon at yun po ang ating nilagak na pagtitiwala sa Diyos na yung inaasahan natin ay Kanya nang ginawa. Gaano man katindi po yung challenges, gaano man katindi yung pangangailangan, amen po ba? Mas makapangyarihan ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen po ba? At ang Diyos ay merong kakayahan na ang lahat ng mga imposible ay gawing posible para sa iyo. Amen po ba? The ultimate goal of the kind of faith is to see results. Kailangan resulta po to see God's will being done on earth as is in heaven. It is a faith that expects miracles and move mountains. Naranasan mo ba yung realidad ng Diyos kapag gumagawa siya ng miracle sa iyo? Amen? For your healing, for financial breakthrough, sa kalutasan ng problema mo, sa family mo, sa trabaho mo, personal man per problem. Amen? God is a God of miracle. And He will move mountains. Ano ba yung mga mountains? Mountain represent challenges. Wala po dito. Lista nyo na lang. Mountain represent challenges, mga hamon ng buhay, difficulties, problems, spiritual conflicts, okay? And seemingly impossible na mga obstacles, mga imposibleng bagay na naranasan mo ay kayang gawing posible ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Napo-provoke natin ang Diyos na gumawa ng miracle, hallelujah, dahil sa ating faith kay Lord. Basahin mo Mark chapter 2. Merong isang lalaking nakaratay sa higaan dahil po siya po ay ang paralitiko. Dinala ng 4 na kaibigan sa Panginoon. Hindi sila makapasok doon sa bahay. Dinutas nilang bubong at kanilang inihugos ang kanilang kaibigan at dinala sa harapan ng Diyos ng ating Panginoon. At ang sabi sa salita ng Diyos sa Mark chapter 2, nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, bumangon ka, dalhin mo ang higaan, bagkat magaling ka na. Pananampalataya po ang nagiging dahilan kung bakit makakaranas ka ng miracle, kung bakit lagi kang answer prayer, kung bakit lagi kang may breakthrough in all areas ng buhay mo. Amen po ba? Faith in God, pananampalataya sa Webster Dictionary definition, unquestionable trust in God. Secondly, unquestionable belief in the things of God, or unwavering trust in God's promises. Oh, hallelujah. Unwavering trust in God's promises. So unwavering yung faith mo, yung trust mo kay Lord, yun ang tunay na faith na naka-base sa mga promises ni Lord, naka-align sa nature ni God, sapagkat kalikasan ng Diyos na ikaw ay tugunin sa panalangin mo, kalikasan ng Diyos na ipagkaloob ang lahat ng buting bagay para sa kanyang mga anak, para sa iyo na umaasa lagi sa Kanya, kalikasan ng Diyos na sa'y gumawa ng miracle sa buhay mo, higit pa sa inaasahan mo. And the greatest miracle
nung ikaw ay nagkaroon ng personal relationship with God through Jesus Christ. The greatest miracle nung nabago ang buhay mo na hindi kayang baguhin ng ibang tao. Amen po ba? That's the greatest miracle. Salvation, assurance of salvation, and a transformed life. Well, nasabi ng ibang denomination, yung mga ibang born again, nangangaral lang tungkol sa salvation, pero hindi naman nangangaral tungkol sa assurance and eternal security. Well, ang Word of God ay hindi mo pwedeng dagdagan at bawasan at baguhin. Wala naman sinasabi na kapag ikaw ay ligtas na, eternally ligtas ka na nga, pero kung hindi mo naman ginaganapan ng iyong responsibilidad sa Diyos, paano mo masasabing ligtas ka? Ipakita mo ligtas ka. Amen po ba? Eternal security, tinuturo nila. Ang dami pong nadidisip ng ganong po katuruan. Ipakita mo na ikay ligtas na sa mga gawa mo, sa pananalita mo, sa pamumuhay mo. Amen po ba? Pwede ba masasabing ligtas ng isang tao kung hindi naman siya malapitin sa Diyos, kung hindi naman namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kung hindi naman nakikita ang realidad ng Diyos sa kanyang buhay, kung hindi naman nagiging pagpapala po siya sa community, kung hindi naman siya nagiging magandang patotoo sa ibang tao. Ang totoong taong ligtas ay tunay nga pong binago na ng Diyos. 2 Corinthians 5 verse 17. Amen po ba? Bago mo tinanggap si Jesus, kinumpes mo with your mouth, mula sa puso mo. Tinanggap mo si Jesus. Ganun din po kung ano yung dinideklara mo para sa inaasahan mong miracle. I-confess mo, i-declare mo, Word of God. At mangyayari po yung iyong inaasahan sa Panginoon. And you will see powerful result sa iyong mga panalangin. Ang mga panalangin ay dinidinig ng Diyos sapagkat ikaw ay kanyang anak at mahal kanya. Amen. Walang tinatangi ang Diyos. Walang pinipili ang Diyos sa mga lumalapit sa kanya na nagpapakumbaba. Naalala niyo ba yung hallelujah, isang Pariseo at isang tax collector na nalumapit, tumulog sa paanan ng Diyos. Ang sabi ng Pariseo, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng taong ito, makasalanan, etc., etc. Subalit ako, lagi ako nag-aayuno, nag-iikapo, etc. Ang sabi ni Jesus, kinalugdan yung tax collector, anong padalangin niya? May hindi nga po siya makatingin sa langit at dinadagukan ng kanyang sarili. At sabi ni Jesus, narinig din niyo ang panalangin ng Pariseo, ngunit mas kinulagdan ng Diyos ang panalangin ng tax collector. Sa harapan po ng Diyos, hindi mahalaga kung perpekto ka o hindi ka perpektong tao. Ang mahalaga dito, nagpapakumbaba. Salamat sa 3-4. Sa paglapit mo sa Diyos, kahit ano ka pa, pagpakumbaba lang. Ang tinitignan ni Lord, nagpapakumbabang puso. Amen. Andun yung puso na umaamin sa Diyos, Lord, kung wala ka sa buhay ko, wala akong magagawa, Panginoon. Lord, isa lamang ako na alabok sa harapan mo. Amen. Hindi mahalaga dito kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Kung ano mga masama at di magandang sinasabi nila tungkol sa iyo. Even the devil, lagi niyang pinapaalala yung mga maitim mong nakaraan, mga kapalpakan mo sa buhay. Pero kapag lumapit ka sa Diyos, walang nakikita ang Diyos sa iyo, kundi ang pusong nagpapakumbaba.
At sa paglapit mo, walang iniisip ang Diyos, kundi ipadaman niya sa iyo na mahal kita, anak. Amen. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit anong sinasabi ng iba na masama sa iyo, pagpapalain kita. Ang iniisip ko, i-bless ka. Yan ang nasa puso ng Diyos. I-bless ka, amen. Jeremiah 29 verse 11, a plan to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a future. Amen? Mag-alay ka lang ng pagtitiwala sa Diyos. Unquestionable trust in God. Unquestionable belief in the things of God. Unwavering trust in God's promises. Amen po ba? Pagdating ng ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik, hindi natin alam kung kailan, pero masasabi kong dapat ka kapatid, dapat ng CSF family na humarap sa Diyos dahil nakakonect ka sa Kanyang Word, meron kang right relationship with God, at ikaw po ay merong alab ng pag-ibig mo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yun ang mahalaga po doon. Hallelujah! Glory to your name, O God. Now, impossibilities becomes possibilities with the kind of faith, with the God kind of faith. What is the God kind of faith? When you say with your mouth and believe in your heart, it will be done for you. Amen. 2 Corinthians 4 verse 13, and since we have the same spirit of faith, kaya nga galing kay Lord yung pananampalataya, according to what is written. According to what is written. Yung faith mo, naka-base dito sa mga promises, sa word of truth. Amen? I believe. Therefore, I spoken, and we also believe, and therefore speak. Ano ang sasalitain mo? Ano ang idideklara mo? Word of God, promises ni God over your problems, over circumstances, anumang trials, malaking challenges, wala kang ibang tatapat dyan, kundi ang mga pangako ng Diyos at ang iyong pananampalataya na very powerful and effective. And you will see result. You will see miracle. Because our God is a God of miracle. Truth, why the impossible become possible? God is the God of the impossible. Sabihin nyo, God is the God of the impossible. Ang Diyos ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Mark 9:23. All things are possible to the believer. Sino believer ni Lord? Sabi, lahat ng bagay ay posible sa mga manampalataya ng Diyos. All things are possible to him who believes. For with God, nothing will be impossible. Luke 1, verse 37. Makinig kayo mabuti, paliliwanag ko ito. Sabi, with God, nothing will be impossible. But without God, yung mga imposible ay hindi magiging posible. But with God, all things are possible. Kaya mahalaga dito, relasyon mo sa Diyos. Mahalaga dito yung faith mo kay Lord. Because with God, all things, or with God, nothing will be impossible. Sabi ni Mary doon sa angel, paano mangyayari yun? Dalaga ako. Hindi pa kami kasal ni Joseph.
Paano mangyayari na ako ay maglilihi? Ako'y birhen. Ang sabi ng angel, walang imposible sa Diyos. For with God, hallelujah, for with God nothing will be impossible. Lililiman ka ng banal na Espiritu at iyong ipaglilihi ang Holy One, ang Savior, ang Messiah, the Son of the living God, si Jesus. Glory. Si Mary ay tao. Tulad mo, tulad natin. Si Mary ay maraming limitasyon. Tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat. Si Mary po, ordinaryo lang. Pero kapag sumama, kapag ang Diyos ay sumaatin, hallelujah, magiging extraordinary ka. At lahat ng mga imposible, magiging posible. Sapagkat yung Diyos natin na sumasa atin, hallelujah, gagawa ng mga imposibleng bagay. Lahat ng mga imposible sa tao ay magiging posible sa Diyos. Naintindihan niyo po? Gusto mo maranasan na yung mga imposibleng bagay maging posible, kailangan lagi kang puspos ng presensya ng Diyos. Tinanong ako ni Abigail kanina, Daddy, ano ibig sabihin ng pogi? Sabi ko sa English, alam ko handsome yun eh. Daddy, hindi. Ibig sabihin ng pogi, presence of God inside. Yun daw pala ang ibig sabihin ng pogi. Presence of God inside. Mahalaga yung presence ni God. Amen? Si Lord yung nakikita. O, hindi ko naman po inaano yun. Sanay na po akong tawagin na napakalaga ng presence of God. Without the presence of God, yung mga imposibleng bagay po ay hindi magiging posible. Kaya every day, allow the Holy Spirit na makipag-fellowship, communion with you. 2 Corinthians 13 verse 14, mababasa mo. And the peace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, the communion of the communion of the Holy Spirit be with you. Amen. Communion of the Holy Spirit means fellowship, intimacy. Amen. Marami pong gumagamit po noon, pero na-misquote yung talata. Nagdideklara ng blessing, pero hindi naintindihan yung function ng Trinity. Amen po ba? The Holy Spirit, nais niyang makipag-communion sa iyo, sa atin. Every day. Amen. The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead lives in us. Work it in us every day. Kaya pag nag-pray ka, sabi ng Romans chapter 8, hallelujah, papatnubayan ka ng Holy Spirit. Hindi ka marunong mag-pray, hindi mo alam paano magsimula, allow the Holy Spirit na i-lead ka, i-guide ka sa prayer, sa intercession. Kung meron ka malalim na relasyon sa Diyos, maintindihan mo itong sinasabi ko sa iyo. Amen. Pamumuhay sa Espiritu, not in the flesh. It is a choice. Mahirap. Kailangan i-disiplina mo yung flesh. Kasi, lalo sa mga kabataan, hindi ko naman nilalahat. Ano po? Distracted sila lagi ng cellphone, ng paglalaro, ng problema sa buhay, personal problem. Pero kung may tapat kang relasyon sa Diyos, pupukusan mo, hallelujah, ang author and perfecter ng faith mo si Jesus. Pahalagahan mo ang presence niya, pahalagahan mo yung word,
At masasabi mo sa prayer, Lord, napaka-precious mo sa buhay ko, Panginoon. Holy Spirit, napaka-precious mo sa aking buhay. Without you, I can do nothing. But with you, hallelujah, I can do all things through Christ. Philippians 4, verse 13. Amen po ba? So with God, nothing will be impossible. With God, all things will be impossible. Manalig ka sa Panginoon, nandiyan lang siya. Minsan sinasabi mo sa iyong sarili, Lord, nasaan ka? Pagka marami kang problema, bat-bat ka ng mga suliranin sa buhay, depressed ka, worried, nakapokus ka sa storms of life, hindi mo talaga mararamdaman at makikita na sinasamahan ka ng Diyos. Kasi nga po, nakapokus ka sa storms of life. Nakapokus ka lagi sa pangailangan. Nakapokus ka lagi po sa mga bad situations. Nakapokus ka lagi sa mga naging pagkukulang mo o kapalpakan sa buhay. Pero kapag iyong niyuko ang iyong sarili, gaya ng sinabi ko kanina na ibinahagi ko sa inyo, katulad po ng tax collector, na nalangin sa paanan ng Diyos, nagpakumbaba, nagbukas ng kanyang puso. Hallelujah. Ang sabi ng James chapter 4, hallelujah, verse 6 and 10, ang nagpapakumbaba ay may biyaya ng Diyos. Kaya nga magpakumbaba ka, sabi sa verse 10, ibig sabihin kasi na submission ng humility ay submission, complete submission sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, pagpapasakop po, hallelujah, sa magagawa ng Diyos para sa iyo. Amen. Hindi mo kontroladong lahat. Yung storms of life, hindi mo yung kontrolado. Minsan may mga biglaang problema, sa pamilya, hindi mo yung kontrolado. Pero kapag pinili mo po lumapit sa Panginoon, magpakumbaba ka sa Panginoon, hallelujah, babaguhin niya ang situation. Amen! Lulutasin niya lahat ng problema mo. Walang ibang tutulong sa iyo, sa ating lahat. Wala pong ibang magbibigay sa iyo ng tunay at makapangyarihang solusyon, kundi ang iyong relasyon sa Diyos. Ang iyong panalangin na merong pagtitiwala na lahat ng inaasahan mo sa Kanya ay kaya niyang gawin at higit pa ang Kanyang gagawin. Amen po ba? Because He is infinite. Walang limitasyon po ang ating Diyos. Tayo po meron. Pero with God, pagkasama natin ng Diyos, wala tayong limitasyon. Kasi kasama natin si Lord. Lahat ng limitasyon, hallelujah, malalagpasan po natin. May mga areas ba nakakaranas ka ng limitation, pero pagkasama natin ang Diyos na walang limitasyon, malalagpasan po natin yung mga limitation na yan. Palapakan naman natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Gising ba kayo? He is infinite according to Psalm 147 verse 5. And He is all-powerful. Jeremiah 32 verse 17. Ako lumalang ng langit at lupa. Meron bang hindi ako kayang gawin para sa iyo? Sabi ng Diyos. He is more than able. Ephesians 3 verse 20. Amen. And He will do immeasurably, exceedingly abundantly. More than we ask, according to His power that is at work within us. Sino yung nasa atin? Ang presence ni God, ang word ni God, ang promises ni Lord. Amen po ba? Kaya niyang higitan ang iyong inaasahan sa Panginoon because He is more than able. He is more than able. Amen? Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Gaano ba kalalim ang relasyon mo sa Diyos? He is more than able. Amen po ba? He is greater than your problems. Psalm 86 verse 10,
And also Isaiah 41 verse 10. Kung anuman mga kinakaharap mong problema, yan man po ay family problem, business problem, job problem, okay, physical problem, may karamdaman, or emotional problem. Sino may emotional problem? Or maging sa ministry, hindi po talaga mawawala yan kapag naglilingkod ka sa Diyos. Andyan po ang maraming atake ng kaaway. Ahadlangan ka ni Satan, ng forces of darkness, na magpatuloy ka sa relasyon mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Pero, ang sabi ng Diyos, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Kung dumadanas ka ng panghihina, lumapit ka sa iyong source. Sino ang source ng kalakasan po natin? Ang ating Diyos. Isaiah 41 verse 10. Do not fear. Amen. I will strengthen you. Sino magpapalakas sa atin? Ang Diyos. Siya yung source ng kalakasan. Siya po ay limitless. Siya po ay all-powerful. At ang Diyos po natin ay sagana magbigay po sa atin ng kalakasan kung ikay nangihina. Amen po ba? Yung kalakasan ng Diyos ang siyang sa atin. Dahil po tayo mahina at maraming kahinaan. Sino dito walang kahinaan? Lahat po may kahinaan. Hello. Kahit ako may sarili akong kahinaan. Pero lahat yung pinapasakop ko kay Lord. Pag pinukusa ko yung kahinaan ko, naku po, talo ko. Pero kapag lagi ako nakakonect sa presence ni God, sa Word of God, isusustain tayo lagi ng kalakasan. Palalakasin ka physically, palalakasin ka emotionally, intellectually, and lot of things, spiritually. Si God ang ating source ng ating kalakasan. Amen po ba? Sabi ng Diyos sa Isaiah 41 verse 10, I will strengthen you and I will uphold you with my mighty hand. With my mighty hand. Si God ang kaagapay mo, kapatid. Si God ang iyong lifetime partner. Nakinig ba kayo? Si God ang tunay nating lifetime partner. Amen? At dadaling ka doon sa destiny mo, si God. Ang buhay mo may purpose dahil kay God. Amen? Hindi yung lifetime partner mo, yung asawa mo, hindi po yung lifetime partner mo. Maging mga anak mo, hindi yan ang lifetime partner mo. Kasi darating din na araw, makakanya-kanyang pamilya din po yung mga anak na yan. Lalo na yung asawa mo. Hindi naman lagi buhay yan. Nakinig ba kayo? Hindi naman lifetime buhay ang yung asawa. O kahit kasintahan mo yan, hindi mo masasabing, laging naandyan yan. Hello? Pero si Jesus, sabi niya, I will never forsake you nor leave you. Hebrews 13 verse 5 and 6. Amen? Si God ang ating tunay na partner, lifetime partner. Holy Spirit, ikaw ang aming lifetime partner. Abiding presence ni God. Amen? Abiding presence ni Lord. Kailangan po natin every day. And secondly, truth why the impossible become possible, God is the God of miracles, or He is our miracle worker. Naalala ko po yung Joshua 4 verse 23 hanggang 24, hindi ko na po babasahin. Joshua chapter 4 verse 23 to 24. Sabi niya sa bayan ng Diyos, alalahanin ninyo na kung paanong hinatin ng Diyos ang Red Sea upang tayo makatawid, ganon din naman hahatiin ng Diyos o gagawa ang Diyos ng daan, hahatiin ng Diyos yung Jordan River para tayo ay makatawid patungo sa lupang pangako. Makinig kayo mabuti. Ang Diyos po natin ay God of miracle, hindi po nagbabago. Kung ang nahati niya ang Red Sea, ang Jordan River para makatawid ang bayan ng Diyos, makagagawa din ang Diyos sa iyo ng miracle for your breakthrough. Nakikinig ba kayo?
Hindi po nagbabago po ang Diyos. Sabi ng Malakay 3 verse 6, ako ang Diyos nyo na hindi kailanman nagbabago. He is the God of miracle, miracle worker. Amen. For your healing, mayroon ka bang karamdaman? Ang Diyos ay Diyos ng kagalingan, Diyos ng himala, palalayain ka at bibigyan muli, amen, ng bagong lakas, sigla, kalakasan, malusog na pangangatawan. Kahit ano pa edad mo, kahit ikaw na pinakamatanda rito, kaya kang pagalingin ng Diyos at gawing muling malakas, gaya ng isang kabataan, gaya ng isang agila. Isaiah 40, di ba? Amen. Lalo na yung mga may edad yan. Amen. Lord, kaya mo akong gawing gaya ng isang agila. Nagpapanibagong sigla, lakas. Amen. At lilipad doon sa mataas na alapap. Mangingibabaw ka sa problema. Mangingibabaw ka sa circumstances. Sapagkat ang presensya ng Diyos, hallelujah, ang nagpapalakas sa iyo. Nagbibigay sa iyo ng kakayahan na i-overcome anuman mga obstacles, anuman po yung mga challenges, anuman mga limitations, anuman mga problema. Amen po ba? Mahalaga po dito yung pagsusustain ng presence ni God every day sa buhay natin. Lalo kung nagkakaedad ka, nako, ang dami mo nararamdaman sa katawan mo. Ang dami na pong mga bawal na pagkain, inumin, nagdidisiplina ka na. Hindi na pwede sa iyo yung mga maalat kasi magkakasakit ka sa bato o tataas ang blood pressure mo. 'Di ba? Ang daming bawal. Maging po yung mga sa matatamis na pagkain, iniiwasan mo na. Dahil ayaw mong tumaas ang yung blood sugar. Pero meron pa rin yan, talagang hindi mapigilan. Di ba? Kaya kang palayain ng Diyos dyan. Just declare God's promises with faith. And you will move mountains. God will move mountains. Amen. God will heal your body. Amen po ba? God will strengthen you. He will strengthen you and empower you. Glory to God. God is the God of miracle. Miracle worker. 77 verse 14 ng Psalm declares, you are God who performs miracles. Sino po ang tunay na gagawa ng miracle? Ang Diyos. You display your power among the peoples. The Message translation, sabi, you're the God who make things happen. Isa sinasabi mo, paano kayo mangyayari yun? Parang imposible yata. Pero pagdating sa Diyos, posible. Sapagkat sabi ng word, you're the God who make things happen. Amen. You show everyone what you can do. Ipakikita mo sa lahat ng mga umaasa sa iyo ang iyong magaling na magagawa. Amen po ba? God is more real. Yes. Hindi naman natin pwede i-deny yung fact na real yung problema. Diba? Yung mga bagay-bagay na naranasan mo dyan, pero mas real si God. Kahit anong galing mo, kahit na napakataas, napakarami mo nang naabot sa buhay, kahit na ikaw po ay merong mataas na pinag-aralan, amen? Tandaan mo, hindi ka pwedeng mag-rely sa iyong sariling kakayahan. Without God, you can do nothing.
Pag dumating ang storms of life, hindi mo yang kayang harapin mag-isa. Hindi mo mapagtatagumpayan na naman ang hamon ng buhay sa sarili mong lakas kakayahan. But with God, nothing will be impossible. Amen po ba? Kahit ako po personally, hindi ako nakapagdepende sa sarili kong pinag-aralan. Magagaling po yung aking naging professor nung araw sa Bible School. Sila po ay from Asian Theological Seminary. Matitindi po magturo about sa theology. Pero hindi ako nagdepende sa head knowledge ko. Nagdepende po ako sa Word of God. Nagdepende po ako sa presensya ng Diyos. Hiningi ko ang biyaya ng Diyos para maganap ko ang kalooban niya. At ito po ang resulta. Noong araw, sabi ko, okay na to. Pioneering, Bible study, iilan lang kami, fellowship, okay na to, Lord, basta nakapaglilingkod po kami. Pero isang araw, habang po ako'y nananalangin, nakasubasob ako sa presensya ng Diyos, in-impress sa akin ni Lord na, anak, hindi lang hanggang dyan ang pagagawa ko sa iyo. Sapagkat nais kong mag-advance ang aking kingdom, hindi lang sa isang lugar, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Sapagkat ang kaligtasan na kaloob ko ay hindi lang para sa ilang tao, sapagkat ang pag-ibig ko ay para sa lahat ng tao. So binago ng Diyos yung mindset ko. At lahat ng mga imposibleng bagay na iniisip ko ay pinagkatiwala ko sa Panginoon. Hallelujah! At doon natutunan ko ideklara ang mga promises ni Lord. At lahat ng inaasahan ko sa Panginoon sa panalangin ay nangyayari. Merong breakthrough na nangyari. Amen. Hanggang sa tayo po'y nalipat dito. Hanggang sa dumami ang sangay ng CSF Church. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos ng himala. Maraming buhay na bago, maraming buhay na ligtas, nakaranas ng miracle para sa kagalingan ng breakthrough. Amen po ba? Maraming buhay ang inayos ng Diyos. Amen. Marami po ang mga pinagpala ng Diyos, natupad ang kailang mga pangarap. Amen po ba? Marami po sa inyo ang pinagpala ng Diyos in all areas ng kanyang buhay. Sapagkat natutunan mo ang ikaw po ay umakap sa mga pangako ng Panginoon. Because number 3, God is able to do what He has promised. Romans 4, verse 18 to 21. Basahin po natin. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Si Abraham po ay bago po siya nagkaroon ng anak, 75 years old. At nung tinupad ng Diyos ang pangako sa kanya, 100 years old na siya. Si Sarah, 90 years old. At ang ganung mga edad po ay wala nang kakayahang mag-anak. Imposible na! Pero yung Diyos ng mga imposibleng bagay ay gumawa ng miracle kay Abraham at kay Sarah. Amen? 18, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit ugot-ugot na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri siya sa Diyos.
Minsan nakapokus ka sa mga limitation, sa mga imposibleng bagay. Ngunit kapag iyong kinuha, inyong pinahalagahan ang pangako ng Diyos. Hallelujah. At iyo pong sinampalatayanan ang mga pangako ng Diyos. Lahat ng iyong inaasahan mula sa mga pangako ng Diyos ay ipangyayari ng ating pong Amang Diyos, ng ating pong Heavenly Father. After 25 years, hallelujah, tinupad ng Diyos po yung pangako niya kay Abraham. Nagkaroon sila ng anak ni Sarah, ng pangalan po ay Isaac. After 25 years na paghihintay, imagine matanda na, 100 years old. Dumarating sa kanya po, nag-iisip po siya, kanino niya pamamana ang mga kayamanan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Minsan dumadating sa struggle. Lord, mangyayari ba yung inaasahan ko sa iyo? At daming struggle. Andyan yung kaaway na ba? Papasukan ka ng doubt. Yung isip mo, mag-aalilangan, magkakaroon ka ng takot. Andyan ang kaaway, paghihinain ng loob mo. Subalit kung meron kang faith kay Lord, hallelujah, at kailanman ay hindi mo hayaang ang yung faith ay ma-wave, no? Matinag, mangyayari po ang iyong inaasahan sa Diyos. Mangyayari po ang inaasahan sa Diyos. It may not always be on your timetable. His timely is perfect. Amen. Perfect po yung time ni Lord. Huwag kang manghinaan na loob. Darating din yung inaasahan mo. Mangyayari din yung inaasahan mo. Marahil dumaranas ka ng matinding situation ngayon, pero nandyan ang pangako ng Diyos sa puso mo at hindi natitinag ang pananampalataya mo sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos. Hallelujah! Ang iyo matapat na pananampalataya sa Kanya. Mangyayari pa rin yung inaasahan mo sa Diyos sapagkat dito nakasalig ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Glory to God. Lahat ng mga imposible ay magiging posible. Amen po ba? Kung sa iba, imposible, pero sa iyo magiging posible sapagkat meron kang unwavering faith, unwavering trust sa mga promises ni Lord. And I declare in the name of Jesus, tumayo po lahat. Tumayo po. Hallelujah. 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 Tinuturuan po tayo ng Panginoon na yung pong i-declare din po ninyo ang promises ni God over your problems, circumstances, challenges, difficulties na nararanasan mo. Yun po ay mga mountains. And by your faith in God, you will move mountains. Amen. Miracle will happen. Breakthrough will happen. Amen. God will answer your prayer. Praise. Hallelujah. Magiging powerful ang prayer mo. At lagi kang answer prayer. Amen. Sapagkat, hallelujah, naglalagablab yung word of God sa heart mo. Dinideklara mo ang promises ni God. Ang iyong kanyang mga pangako. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sino dito naniniwala may ginawa ang Diyos sa kanyang buhay ngayong umagang ito, ngayong oras na ito? Thank you, Jesus. Alam ko ito na mensahe ng Panginoon sa atin na tuloy-tuloy natin maranasan everyday yung mga imposibleng bagay mula sa Diyos. Amen? Glory to God. With God, nothing is impossible.